most of the time, kapag lalo na may ine-expect tayo na tutulong sa na kamag-anak natin or friends, and kapag hindi tayo natulungan, madidisappoint tayo, Yes, magagalit masaktan tayo, tayo. masasaktan, alam mo yon. So, tama yung sinabi mo. Wala naman talagang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. Yes. Uy, laki na nakita mo ha. Sabi ko, bakit po? Siyempre, pa-video-video ka lang. Oo. Pa-promote-promote ka lang. Ang di nila naiintindihan is, ano yung mental health ng taong gumagawa ng video. Yes. Thankful ako sa mga tao na Naniniwala sa'yo. Kasi di ko na ma-absorb, wala ako sa mga yan. Kumbaga, ano lang naman ako, machika lang. Ganun. Hindi ko pa nakikita yung sarili ko na aabot sa kanila kasi sobrang ano na ng mga yan. Yes, welcome once again dito sa aming New Heroes Podcast. And today, meron tayong special na guest. And siya ay isang licensed full-time content creator dito sa Dubai. Walang iba kundi si Mira Bolakenya. Hi! Abisala sa ating mga Kenyas at Kenyas dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, kuya. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon kung saan man sulok sila nanonood. Yes. Ayun, hindi na kita tatanungin kung taga saan ka sa Philippines kasi Oo yung naman. pangalan mo is Mira Bolakenya, obviously na taga Yun na, Bulacan yun na. ikaw. Oo. Okay, so born and raised ka sa Bulacan. Bulacan. Oo. Ano yung meron sa Bulacan na pupuntahan ng mga tao? Just in case, halimbawa ako, taga South kasi ako, taga Laguna. So, if I'm going to Bulacan, ano yung magandang puntahan doon? At kainin, of course. Okay, sa Bulacan kasi, wala kami may pagmamalaking dagat, wala kami may pagmamalaking kung ano-anong pasyalan. Pero, ang hindi alam ng mga tao, sa Bulacan kauna-unahang nagsimula ang unang Republika ng Pilipinas. Nice, okay. Yes, ang unang Republika ng Pilipinas na pinamumunuan ng unang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Okay. Yes, doon din nagawa ang saligang batas noon. At syempre, ang unang Malacanang ng Pilipinas. Sobrang historic pala nung pinagmulan mo. Oo, yes. Oo, doon talaga. Kasi yung sentro kasi ng Bulacan noon, may riles ng tren, may daanan ng ilog, Okay. tapos merong baylan. So, napag-alaman ng presidente noon na si Emilio Aguinaldo at sa kanyang mga nasakupan na perfect yon na maging capital ng Pilipinas dahil Para sa nga trading. Yes, sa trading. Okay. Kapag merong mga masasamang mananakop, madali sila makatakbo sa pamamagitan ng ilog papuntang dagat o kaya doon naman sa baylan. Okay. Ganon. Ano yung masarap na pagkain sa Bulacan? Ang masarap na pagkain sa Bulacan ay mga chicharon. Ah, yes! Yes. Oo nga, no? Chicharon. Grabe, sarap ng chicharon, promise. Chicharon, pastillas, pero ang nagbubukod tangi sa lahat na malapit nang mamatay ngayon is yung recipe ng empanada de Calixquis. Empanada de Calixquis. Ito, Oo. nag-iisa lang na empanada to na Yes. sa Bulacan lang matatagpuan. Sa Malolos lang siya matatagpuan. Okay. Ano yung pagkakaiba niya sa ibang empanada? Yung ibang empanada kasi, yung iba plain lang siya. Okay. Plain lang siya na inaayos na parang pamaypay. Oo, parang pamaypay. Diba ganun siya? Ito, yung empanada na to is habang kinakagat mo siya, mas nakaka-addict siya. Okay. Tapos crunchy siya. Tapos layer by layer kasi siya. Tapos isa na lang yung gumagawa, dalawa na lang sila gumagawa yung pinapasahan niya ng recipe. Pero yung pinaka gumagawa ng empanada de Calixquis kasi, bulag na siya. Ah, Yes. okay. If I'm not mistaken, siguro kung buhay pa siya, hello po. Kasi doon sa Malolos na talagang binabalikan namin siya. Talaga. Tsaka may time lang siya na nagbebenta noon ng empanada de Calixquis. So, Sana meron pa. before ka pumunta dito sa Dubai, yung first job mo is sa Bulacan or anywhere in the Philippines? Sa Bulacan. Sa Bulacan siya. Ano yung first job mo doon? Ang first job ko sa Bulacan ay nagtitinda ako ng Joy. Really? Anong Joy? Yung ano? dishwashing liquid. Dishwashing liquid. Okay. Yes. So, parang distributor kang nangyayari doon. Seller talaga ako, no? May malalaki kaming hiking bag. Yes. And then meron kaming tinatawag na hive. Ang hive namin yung malaking jeep. Okay. And then pupunta kami sa 5 barangay every day. Tapos, sisigaw kami doon. Special offer mula sa talaga? Joy. Iba-iba. Special offer sa Joy, sa Tide, kung ano-ano. Oo. Doon. Yun ang unang kong trabaho. Ilang taon ka noon nung nag-start ka ng gano'n? 16. Okay. 16, pero nagkakaroon ako ng mga racket-racket no, na nag-host ako ng mga fiesta, ng mga pageant, dance contest, kung ano-ano. Nice. Yes. So, kumbaga, by 16 years old, teenager ka pa lang, talagang ramaraket ka na. Yes, raketista. Naghahanap ka na talaga ng mga mapagkakakitaan, no? Oo. So, syempre, yung ugali na yun, nadala mo yun dito sa Dubai. Kasi Kaya, mahirap magutom eh. Totoo. Mahirap magutom kung saan ka man walang iba although meron tayong kasabihan na
meron kang malalapitan yung mga kamag-anak mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo. But in the end of the day, kailangan ikaw pa rin yung sasalba sa sarili mo. Correct. I absolutely agree with you. Kasi most of the time, kapag lalo na may ine-expect tayo na tutulong sa na kamag-anak natin or friends, and kapag hindi tayo natulungan, madidisappoint tayo, magagalit tayo, masasaktan, alam mo yon. So, tama yung sinabi mo. Wala naman talagang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. Yes. So, nung pumunta ka dito sa Dubai, ano yung factor na kumbaga, ano yung desisyon na nagsabi sa'yo na, ay, teka lang, I will try Dubai? Okay. Ganon. Kasi nung nasa Malolos ako, nag-work ako sa Department of Tourism. Okay, alam ko yung di ba, history. Pwede. Yes, nag-work ako doon as part-time tour guide sa Malolos kasi yung aming butihing mayor na si Mayor Christian is binigyan niya kami ng karapatan para makapagturo ng history, mag-aral ng history ng Malolos kasi yun yung goal niya eh. And then, tumakbo siya na gobernador. Tapos ako yung naatasan niya na mag-host sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng mga bayan ng campaign period. Okay. Tapos noon yun nga, sa kasamaang palad, natalo siya. Okay. So na-heartbroken din ako noon. Na-heartbroken din ako noon. Tapos yun, sabi ko sa mama ko, gusto ko mag-Dubai. Kasi andito yung dalawang kuya ko. Okay, may family ka na dito sa Dubai. So, andito yung dalawang kuya ko. Nag-umpisa yung mga tito-tita ko hanggang sa mama ko napunta rito. Yung mama ko umuwi, sabi ko, ako naman yung pupunta ng Dubai. Maraming taga Bulacan dito to be honest. Kasi yung mga kalaban ko sa basketball before, puro mga taga Bulacan. Yes. Pampanga, Bulacan, mga ganyan. Mga Bulakeños. Yes. So when you came here, yung bang expectation ng Dubai is parang kung ano yung na-expect mo is parang yun talaga yung dinatnan mo? Nakaka-culture shock Culture unang-una. shock. Kasi una nakakatakot yung mga itsura ng mga... Sorry ha. Kasi parang kala mo may mga multong naglalakad. Tapos lalakad kami mga nakaitim. Yes. Yung pala mga pala yun, yung mga taga dito na Yes, ninirahan. correct. Siyempre magugulat ako. Pero kasi, luckily kasi natira ako sa Satwa. Mas maraming Pilipino. Yes, doon talaga parang sabi ko, ay parang normal Parang lang Pilipinas din pala. lang pag lumabas ka eh. Kasi Oo. Satwa is the most populated Filipino dito sa Dubai. Noon. Oo. Noon, pero parang ngayon hindi na kasi parang Riga na ata. Riga, Dera, Oo. ganyan. Pero Satwa still sobrang Still, dami pa rin dami niya. pa rin. Oo, sobrang dami Pilipino pa rin. tsaka Pakistan magjojowa na sila. Oo. When was that nung pumunta ka dito? 2019. 2019. 2019 September 5. So 2019 naghanap ka ng work or may work ka na nung pumunta dito? Hindi, 2 months akong nagliliwaliw. Tapos yung last 1 month na sabi ko, hindi pa pwede to. Hanap ka na ng work. Oo, kasi ang pera ko lang binibigyan ng kuya ko 20 dirhams. Sabi ko, saan ako pupunta rito? Sabi ko gano'n. Tapos may mga aali-aligid pa mga ibang lahi na Syempre gusto nila mapuputi, gusto nila mga walang balahibo sa mukha, kaya nabebetang ka. Nung naghanap ako ng work, hindi madali Hindi madali. Mapakaraming trabaho dito sa UAE, pero mas maraming naghahanap ng trabaho Correct. sa UAE. That's true. Yeah. Oo. Hindi lang Filipino, marami rin ibang mga lahi na magiging kalaban mo paghahanap ng At saka trabaho. that time, hindi pa nalilegalize na pwede kang magdala ng CV, hawak-hawak mo. Yeah. Tapos magpapasa ka sa mga hindi pa yun Yes. legal. Oo. Para illegal pa siya, nito lang ata pumwede. Correct. Yes, correct. So sabi ko, ang hirap. Grabe. Tapos nung unang mga gusto kong pasukan niya kasi dahil from my titos and titas saka mga mamis ko, doon talaga sila sa F&B nakapasok ng super dali. Sabi ko, kailangan kong i-break yung yung sumpa. Puro na lang F&B. F&B. Ah. Nag-try ako sa mga offices, pero yun nga, unfortunately, hindi rin ako natanggap. Okay. So sabi ko, sige, dahil nga sa restaurant din naman ako sa Philippines, kasi kung ano-anong racket pinupuntahan ko dun sa Philippines, basta may trabaho ko, wala akong pakialam. Bumubuga pa ako ng apoy dati. Sa mga pestahan. Oo. Seryoso? Oo. Kaya sabi ko, kahit anong trabaho, go. Hanggang sa napasok ako sa isang restaurant dito, yung Arabic, Western Italian cuisine siya. Okay. Ang yabang ko pa noon. Kasi nung nakapasok na ako, interview na ako nung general manager, pa siya, sabi ko sa kanya, I am a supervisor in the Philippines, Yeah. mga ganito, ganyan. Uh-huh. Tapos, okay, sabi niya, i-hire kita pero runner ka. Ha? Sabi ko, ba't runner ako? Sabi ko, okay ka lang, di ba sinabi ko nga sa'yo, supervisor ako sa Pilipinas. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oo, sige, naintindihan ko na meron kang experience sa Philippines, but the thing is, you cannot speak Arabic.
Sabi niya, gano'n, paano mo handle yung mga Arabic? Okay. 90% ng kanilang customers is Arabic. Okay. Kasi sa Jumeirah part Yeah, doon sa Jumeirah, maraming mga Arabic. lokal doon no? Oo. Sabi ko, oo nga no, medyo naangat ako doon ng konti. Sabi ko, sige go. 2 months ako doon sa loob ng kusina, tatakbo ng mga pagkain sa labas, gano'n. Yeah. Hanggang sa kaya ko na mag-take ng order in Arabic. Really? So you study Arabic Hindi or... ko in-study. Meron kasi paano ba to? Meron kasi mga customer na natutuwa sa akin kasi lagi ako nakasmile kahit pagod na pagod ako, kahit minumura na ako ng ibang line, wala akong pakialam. So eventually natututunan mo na yung mga language kung nila. paano mag-take ng order. Yes. So nauuto ko na sila. Okay. Ganon. Kasi nung unang mga 2 buwan ko doon, umiiyak ako kasi parang silang aso, tinatawag nila aso. Taali, halo. Gumagano sila. Sabi, parang ginagawa niyo yung aso Sabi ko, gano'n, naiiyak pa ako. Pero nung nauuto ko na sila, na ako sa kanila. Okay. Nakikipag-etsyusan na ako sa kanila. Hanggang sa napansin ng owner na laging napupunta yung pangalan ko sa Google review. Malaking bagay pala sa kanila dito yun. Yes, Google review dito. Malaking bagay pala sa kanila dito yung Google review. That's then, trinay nila ako sa ibang branch. Lumalabas din talaga yung pangalan ko. Akala nila, tinuturuan ko yung mga Arabic pero lumalabas yung pangalan ko, pero ibang spelling. Okay. Ibang spelling, pero nababasa nila. Tapos yun, nabigyan ako ng chance na maglipat-lipat ng mga ibang branch. Tapos, biglang nag-pandemic noon. Oo, sarado halos lahat ng mga restaurant. Sarado, puro delivery. Puro delivery. At ang natira sa delivery, lahat ng mga linta. Siyempre, kailangan sila matitira doon. Correct. Yung mga bago, tsupi muna kayo. Yes. So, nawalan ka ng work noon? Oo. Nawalan ako ng work for 3 months. 3 months during the 3 pandemic? 3 months, the pandemic. So, you could say na yun yung pinaka-challenging part nung being OFW mo? Kasi mababaliw ka, nasa loob ka ng bahay Nasa loob ka ng bahay, ka lang doon, pahinga, kung ano-ano, nagla-live, gano'n. Basta kung ano ng mga kalokohan mga magawa mo. So that time, hindi ka pa, influencer nun? Hindi ka pa full-time influencer? Nag-video lang ako. Okay. You started syempre, Filipino, mahilig sa Facebook. Oo, sa Philippines, nag-MMing vlog lang. Okay. Etchos vlog lang ako. Kasi nakita ko yung lumang camera ng mami ko, nung bata ako, na hindi ko na maalala, na nagaganon pala ako. Na meron akong waveboard. Alam mo yung waveboard, ginaganon-ganon, para umandar ka. Nag-vlog ako, nag-English pa ako. Sabi ko, hi guys! Sabi ko, look at my new waveboard. Gano'n ako. Tapos sabi ko, ba't di ko kaya ituloy ito ngayon? Kasi nga, wala naman akong work. Hindi para maaliw-aliw man lang ako. Okay. Tapos nauso sa Philippines yung community pantry. Community pantry? Yes. Yung sa barangay, you can take whatever you want. Basta, kung ano lang kailangan mo. I remember gumagawa pa tayo ng tigag nun parang comedy show para sa community pantry before when we were here. So nung that time, nagkaroon ng community pantry, parang nirecord mo or nag-vlog ka doon. May mga kaibigan ako nakaka-chat ko na nagrereklamo. Sabi ko, ba't nagrereklamo? Kasi nga, family kami doon sa flat. So, hindi nangyayari sa akin yun. Na nawawala ng bigas, nawawala ng sibuyas, nawawala ng magic sarap. Yung mga ka-flatmate nila. And then, I realized, sabi ko, paano ako makakatulong sa kapwa ko na wala naman akong pera para makatulong ko sa kanila. So, sabi ko, gawin ko kayang comedy yung community pantry. Okay. Ganon, yung community pantry na yun. Nagbabalik na nun yung yung pagpasok ko sa work nun Kaya every time na madaling araw, doon lang ako nakakagawa ng mga video content. So, nung bumalik ka sa work, ang work mo is the same? Same. Doon pa rin sa restaurant hindi nila na pwede i-cancel yung visa ko dahil nga bago pa lang. Oo. Yun. I see. Tapos, pero paudlot-udlot pa rin yung pasok. Like, kunyari, ngayon papasok ka, next day, hindi muna. Kasi may mga restriction pa that time Oo, kailangan mo magpa-PCR test. Yeah. Every 14 days, gano'n. Oo. Ewan ko ba dyan? Diyos ko dahil pera. Tapos, yun, gumagawa ako ng video. Tapos one time, pagkagising ko, nag-boom na yung yung TikTok ko. Okay. Kasi nga doon sa community pantry. Okay. So, yung content mo nun is more on community pantry Comedies. na may sense of humor, merong konting... nakaka-relate sila. Oo, yes. Nakaka-relate sila nun. Oo. And that time, I assume yung mga viewers mo, syempre, naghahanap din ng mga magagandang content. Kasi, syempre, pandemic. Puro puro social media, di ba? Doon actually nag-boom talaga yung social media during the pandemic. Even yung mga app na, halimbawa, Viva Max, Netflix, lahat Zoom. parang nag-boom. Lahat nag-boom kasi social nasa media. bahay lang, di ba?
So yun. So, that time, nung nag-ano ka na, bumabalik ka na sa work, naisip mo ba sa sarili mo na, I can do this full-time? Or hindi pa? Hindi pa. Uh-huh. Kasi, hindi ko pa, wala pang company sa akin na lumalapit nun. Although Okay. kasi tinutulungan din naman ako ng isang group dito sa UAE, na kasama ko rin sila mag-isip ng gumawa ng mga vlogs. Okay. Isang group dito sa UAE, no, na malaki rin naman ang utang na loob ko sa kanila. Mm. Tapos, yun nga, one time, hindi na kasi ako, hindi, parang kasing, syempre may kanya-kanya silang mga mga ginagawa sa Yes, buhay. of course. So ako kasi eager akong gumawa ng video. Parang diretso gagawin ko na to. Ito na eh. Oo. Ito na yung nagsisindi na ako ng posporo, parang paliyab na siya eh. Yes. So hindi ako pwedeng tumigil. So umalis ako dun sa group na yon, and then may natulong din naman sila kasi nga nire-repost sila yung mga video ko. Okay. Kasi meron na rin silang followers. And then sabi ko hindi pa. Sabi ko hindi pa to pwede na muna ako, mag-take ako ng risk. Kailangan ko muna mag-antay. Okay, so naghanap ka pa ng mga ibang trabaho or you stay on the restaurant business? Stay pa rin ako doon. Umabot ako ng 1 year and 3 months. Okay. Nung nagbibigay na sila ng papel na na magbabakasyon na, pwede na magbakasyon, Okay. nagbigay ako ng resignation paper. Palitan kami ng papel. Tapos nagalit sa akin lahat ng mga kasi ang ganda ng gusto nilang gawin sa akin eh. Okay. Meron na silang mga plano sa akin Yes. yun eh. Dahil nga pinaglilipat-lipat na nila ako ng mga branch. Tsaka assets ka sa kanila eh, di ba? Tsaka yung sa Google review nga, Yeah. lahat, ang dami. Tapos nagalit silang lahat sa akin ng mga managers. Pero merong isang naniwala naman si Miss Michelle yung sa kabilang branch. Filipino kasi yun, kaya naintindihan niya. Okay. Nagbukas doon yung online world nga, di ba? Pumutok yung online world na nagla-live selling na ako noon. Okay. Live selling, and then gumagawa ako ng content para sa kanila. Live selling sa TikTok, sa Facebook, Sa lahat. ng social media. Sa lahat. Yun, nagbebenta ako ng mga bag, Oo. benta ako ng mga relos. So, nag-full-time ka doon? Oo, yun na naman, nag-full-time. Bagong Okay, trabaho na bagong yun. trabaho, Kasi no? nag-resign na ako sa restaurant, napunta na ako ng online. Oo. Tapos pumutok lang ng pumutok hanggang sa, habang nag-live selling ako dun sa company na yun, may mga company na lumalapit na. Magkano lang yun? 200 per video. Oo. 200 dirhams, 300 dirhams per video. na yung mga sponsored video na ginagawa mo. Oo, gagawin ko, pupunta pa ako dun. Mamamasahe pa ako. Yeah. Siyempre, pasosyal pa, magta-taxi. Magta-taxi pa. Eh, sabi ko, hindi pa pwede. Hanggang sa, naka 1 year din ako doon. Yun naman kasi, kaya ako umalis doon sa sa company na yon, hindi ko kaya yung pamamalakad, sobrang mamamatay ka sa emotionally. Okay. Yun. Parang yung mental health mo na Oo, apektuhan. okay ako, masaya ako na kausap. Yun naman ako eh, madaldal Yes, ako eh. Masaya ako, nagla-live ako, ako, pero yung emotion ko iba. Ano to? Filipino-owned siya? Or Yes, oo. Okay, Filipino-owned siya. Kung mo to, alam mo naman, nag-away tayo doon. Huwag na lang nating banggitin ba? Oo, di okay lang Oo, din naman, kasi yeah. basta alam naman na ng mga tao yun. Tsaka nag-grow ka rin naman doon. May mga natutunan naman din ako sa Yes. kanya, like yung kung kaya mong gawin ngayon, wag mo nang ipagmamaya-maya pa. Oo. Ganun. Okay. Strict kasi talaga, pero yun nga, grabe. Basta, iba yung emotion ko, para kami mababaliw lahat. Actually, sa Philippines, maraming gumagawa niyan ng mga online selling, mga live selling. Dito sa Dubai, para at least may mga idea din yung mga Filipino na nanonood sa atin. Paano ba talaga yun? I mean, how does it work, yung online selling dito sa Dubai? So, they will provide you a visa? And Ay, of oo, course, company kasi siya na Okay. Company na siya, and then, retailer shop siya. Tapos, merong talaga siyang shop na nandun. And then, para lang mas lumaki yung benta, mag-online selling ka. Okay. So, yung online selling mo is like everyday ginagawa mo yun? Oo ha. Yes, 2 hours, tatlong 2 hours siya, 6 hours. 6 hours na online selling. Yes, Bukod pa yung mga ginagawa mo offline. Oo. Kasi kunyari, pahinga ko. Hindi, mapapahinga lang yung bibig ko, pero yung katawan ko hindi. Kasi gagawa ako rin yung magpa-process minsan ng mga orders. Okay. Ako rin magpapack ng orders. Ganon. Kaya So, in total number of hours per day, ilang oras sa tingin mo yung ginugugol mo doon? Uy, grabe, 9 hours to 12 hours minsan. 12 hours. Every day. Ilang days yon sa isang linggo? 6 days. 6 days a week. 1 week lang, 1 day lang off mo. Doon ako nakapag-start magbasa-basa ng mga batas ng UAE. Oo. Kasi ilalaban ko na yung sarili.
Kasi ilalaban ko na sa kanya. Ganun. Pero very important talaga yung experience, no? Kasi kung hindi mo ma-experience yung ganun, hindi ka magkakaroon ng knowledge, no? Hindi mo malalaman lahat ng mga bagay-bagay dito sa UAE. Kasi tulad no, malalaman mo yung mga normal na salita ng mga taga dito. So, pagka may umaaway sa'yo, maaano mo. So, ilang taon ka doon sa online selling? 1 year din ako doon. 1 year. 1 year din. And then, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag-take ng risk na. Okay. Kasi that time, meron ng 2 company na, sa akin ng 1 year. Contract? 1 year contract. Ng endorsement mo? Yes. So every that's month, good. hindi na ako kakaba-kaba na, Yes. baka wala magpa-promote sa True, akin. true. Ganun. Oo. Babe, baby pa lang nun. Napunta ako ng FI. Okay. Noon. Oo. Kasi, that time kasi, ready na ako mag-take ng risk. Pero kasi, kailangan kong magkaroon ng final na work. Kasi kailangan kami magtulong ng jowa ko. Kasi yung jowa ko nasa stage siya ng panahon na na hindi pa siya maka-move on sa dati niyang employer. Okay. Kaya hindi siya naghahanap ng work. Kailangan kong mabili siya ng visa every 3 months. So, sabi ko, hindi muna ako mag-take ng risk. Okay, so naghanap ka ulit ng ibang work mo. Sakto, nag-post yung Filipino Institute ng hiring sila ng vlogger. Okay. Yun, hiring sila ng vlogger, ganto ganyan. Tapos nag-try lang ako. Sabi ko, sige, kaya na to kasi yung bahay ko tsaka FI magkatabi lang. Okay. So, di ko na kailangan mamasahe, di ko na kailangan kumain doon. Yun. So, dun sa Filipino Institute, yung naging work mo doon as a vlogger. Vlogger na talaga, yung yun na talaga. So, everyday, meron kang shoot, meron kang nire-record na videos. Everyday, meron akong 3 videos sa kanila. Okay. So, ano yung mga niche nito? Ano yung mga video, kind of Iba-ibang videos? mga video kasi sabi ko naman sa sarili ko, ang kwento ng mga tao, hindi naman iikot lang sa akin eh. Yeah. Ang ginawa ko sa Filipino Institute, tinanong ko, in-interview ko yung mga tao. Okay, so para mga interview ang content. Yes, oo. Interview sa kanila nakaharap yung camera kasi hindi naman ako gusto makita ng tao, sa totoo lang, yung unang-una kong mga ganap hindi naman ako gusto makita ng mga tao. Ang gusto nilang malaman is ano yung experience nila pag nag-aaral sila. Yeah. Tapos naging okay din ako sa FI nun kasi nga gusto ko yung adikain nila na tumutulong sa mga di nakapagtapos ng Correct. pag-aaral. Yes, that's correct. Kaya happy rin ako that time. Nagkaroon lang ng pagkakataon na talagang mas dumami na yung mga company na naka-tie up ko. Kaya nahirapan na ako nun. Kasi I need to think every day. Oo, ng content. 3 video every day. So sabi ko, nahihirapan ako. Tapos yung iba pa na nag-uumpisa ako sa kanila mga company, 8 videos. Grabe, no? Per yun ha. Ikaw pa nag-e-edit nun? Dati. Okay. Ngayon may editor ka na. Yes. Oo, okay, meron. that's Amen. great. Amen. That's great, di ba? Kasi ang hirap eh. Ang hirap na wala kang editor. Iba talaga pag ikaw pa yung mag-edit. Kasi ang pinakamahirap dyan is yung conceptualization ng content. Paano mo siya ipapakita sa tao, Paano mo siya tapos lagyan mo ng yes. Hindi alam ng mga tao na galing ka sa iyak, pero ang mo, Hi! Diba? Tama yun. Hindi That's pwedeng, true. hello guys, hindi pa paano yun. Kailangan, yun yung isa, akala nung ibang mga tao, pag minsan sasabihin, uy, laki na nakita mo ha. Sabi ko, bakit po? Siyempre, pa-video-video ka lang, pa-promote ka lang. Ang di nila naiintindihan is, ano yung mental health ng taong gumagawa ng video. Ang pinakawala, di ba, buti nga sila may mga day off eh. Yung mga normal na mga empleyado, kahit na sa office yan, sila nga may day off. Day off. Actually, tayong mga content creator, wala tayong day off. Kahit na matetegi ka na, kailangan nag-iisip ka pa rin ng content. Yeah, today it's Sunday. It's supposed to be day off, pero tayo gumagawa ng content, di ba? Ano siya, tagito, ang malala pa sa akin minsan, kunyari natutulog na ako, tapos meron akong naisip na content, kailangan kong gawin ngayon na. Pupunta na ako sa kusina, sa banyo, para magawa ko siya. Or else, makakalimutan ko siya. Totoo yun. Ganun. Mawawala yung momentum mo, mawawala yung ideas kung paano gagawin. Kung paano mo siya i-atake. Oo. So, kaya ka nagtagal kasi siguro sa FI because gusto mo yung ginagawa mo no? Nag-ano lang siya, hindi ako masyado nagtagal, 8 months. Kasi nga, dumami na talaga, as in, na siya, amen yung talaga. Yung mga na, commitment. Ang dami talaga, pumutok talaga yung, sabi ko pa, ang nakakatakot pa kasi, pag nakaka-meeting ko yung mga company, merong makikita ko sa whiteboard nila kung sino yung mga pangalan ng mga influencers. And that influencers, parang di ko kaya. Oo. Parang sa tingin mo, sobrang ano na sila. Oo, bakit ako inaano dito? Nakakahiya. Baka mamaya makakita nila yan. Yeah. Kasi hindi naman,
hindi ko pa until now hindi ko ma-feel na Hindi mo pa ma-absorb talaga hindi ko na ma-absorb bakit thankful ako sa mga tao na naniniwala sa'yo. Kasi hindi ko na ma-absorb, wala ako sa mga yan. Kumbaga lang naman ako, machika lang, gano'n. Hindi ko pa nakikita yung sarili ko na aabot sa kanila kasi sobrang na ng mga yan. Minsan kasi talaga meron talagang mga tao na kailangan mo para makita mo yung value mo doon sa ginagawa mo, doon sa market mo. Like tayo, ang market natin is content creation, 'di ba? Kung dadalhin ka sa ibang industry, wala tayong value doon. Pero pag nandito, talagang iba yung value natin, tataas yung value natin. Kagaya mo, ikaw ngayon, hindi mo pa siya na-absorb. Pero in reality, people will look up at you na talaga kasi alam nila na tagal mo nang ginagawa, tapos sobrang good vibes pag pinapanood ka nila. That's the value. That's the value na parang yun yung nakikita nila na although hindi mo siya nakikita, maybe you're just being humble, pero I think meron talagang value sa'yo, ganun. Nakakaya yung nakaraan, yung nasa Sato ako. Merong isang lumapit na, kinuha pa yung listahan ata ng, ng take order. Okay. Tapos gusto niya magpa-autograph. Sabi ko, mag-picture na lang tayong dalawa. Hindi po gusto ko po talaga autograph. Ako nakakaya, ang pakit na sulat ko. Sabi ko, ang pakit kasi sulat ko kung ano-anong pirma lang ginawa ko. Pero sabi ko, mag-picture wala daw kasi siyang cellphone. Okay. Kaya ganun. Marami rin kaming mga na-experience na ganyan lalo dun sa mga T-Bone talent namin. I always tell them na just be humble, huwag kayong masyadong, lalo na yung mga nagpapapicture, tatawagin ka, pansinin nyo lagi. Kasi yan yung bumubuhay sa atin eh. Sila yung laging nanonood, sila yung laging nandyan, nakasupport. So, yun lang, yung laging yung pinapayo sa kanila, ganon. So, okay, back to our topic. Yung nasa nasa FI ka na, tapos hindi mo na kaya yung load sa FI kasi nagpaalam na ako kay boss. Sobrang dami na. Nagpaalam ako kay boss Gino. Sabi ko, eto na ako yung time na perfect time para mag-take ako ng risk para sa sarili ko. May timing talaga, no? Oo. Lahat ng mga bagay may timing yan. Meron, pagka minadali mo ang isang bagay, hindi mo pupunta sa iyo yan eh. Totoo. Kunyari lagi tayo nagpe-pray. Nagpe-pray tayo tapos yung mga hiling natin hindi pa dumarating. Ibig sabihin nun, may ibang timings or may ibang pagkakataon na hinahanda sa si Lord para doon ka mapunta. Totoo. Hindi naman pwede puro yes, okay na, yes. Ganun. Di ba tayo, ma-spoil tayo. Kailangan din mag-know din. Speaking of prayer, kasi minsan yung ibang tao, pinagdadasal nila na, Lord, give me strength, give me, yung lakas, ganyan. Tapos pag binigyan sila ng problema, iiyak. Tapos magrereklamo sa buhay. Di ba? Ayan nga, tinetesting ka na nga ni Lord para katindi yung kapit mo sa kanya. Correct. Tapos ngayon, iiyak ka, di ba? So, yung kumbaga parang, kasi most of the people kasi ang iniisip nila pag nag-pray sila, bibigay agad. Di ba? Kala nila instant noodles. Pag nilagyan ng mainit na tubig, makakain mo na. Hindi talaga. Tsaka minsan yung mga failures natin, opportunity yun. Use it as stepping stone. Correct. Kasi yung mga failures na yun, yung magtuturo sa'yo eh. Totoo yun. Kung paano ka magbubuhay ulit eh. Yes. Yes, ganun yun. So ngayon, you are full-time content creator. Pwede mo bang i-share sa amin ilan na yung mga nakakommit sa'yo na endorsement? Sobrang dami. At least, hindi na... I know, sobrang busy ka, kaya we are very thankful here dito sa podcast kasi nagbigay ka ng oras sa amin. So yun, gano'n na ba karami? Total ng 9 companies na. Wow. 9 companies sobrang na dami nun, naka-tie up sa akin. And hindi pa dun sumasali yung mga biglaan, mga ganun. Yeah. Kasi yun sa Philippines kasi gumagawa na ako ng mga kontrata. Okay. Tapos dito kasi parang kakabaka-bakaw eh. Pagka, may magpapapromote kaya? Nanon, sa isang buwan, meron kayang magkakagusto ng promotion natin. Sabi ko, bakit di ko gawin yung ginagawang kontrata sa Philippines? Daling ko dito. Nagagumagawa ko ng contract, tapos merong 1 month promotion, merong 3 to 6 months promotion, merong 1 year tsaka 2 years. Okay. Mentras kasi kinukuha mo yung mas mataas, bumababa yung value ng presyo. So, doon yung talagang pinipili nila. So, hindi na ako kakaba-kaba. So, by volume ka kasi, no? Ang dami, imagine, 9 company. Pero yung mga companies na to is mostly Filipino, Hindi. owned. Yung iba, yung iba mga sa Indian. Okay. Pero mostly, mga Filipino. Siguro nasa 2 lang yung Indians. Okay. Pero yun, tawag ito, ang maganda kasi doon, challenging kasi. Dahil lahat ng mga pinopromote ko ngayon na 9 companies na to is lahat baby.
Okay. Like, kakaumpisa lang sa Yes. industry. Sabi ko, grabe, kailangan ko tong galingan. Trabahuhin talaga, Oo, kailangan kong galingan to kasi kawawa naman sila, nagbabayad. Totoo yun. Isa sa mga ayoko mangyari is nagbabayad sila, tapos walang nangyayari. Correct. Yun yung nagiging challenge sa akin. So yun, amen naman kasi dahil nga, magto 2 years na ako sa kanilang lahat. That's nice. Oh. May mga nawawala, may mga papalit, ganun, pero normal naman din siya. Meron mag-aaral ng contract, gusto nilang tapusin kasi hindi na talaga kayang i-sustain, pero let's face the reality, ganun talaga. Yeah. Hindi naman lagi sa content creation 1 million views ka. Of course, hindi naman laging sa creation is malaki yung views mo. Hindi lahat laging Pasko. Oo naman, kasi at the end of the day, nasa algorithm ni Meta, sa timing mo din minsan, sa ganun. Basta importante yung consistency. Yes. Nandun lang talaga, Kahit na mukha akong tanga minsan. Oo ha. Minsan, kailangan mong madapa sa video, kailangan mong masaktan. Kasi nga, kalokohan minsan yung mga video ko. At saka, ready na ako sa mga lahat ng mga nambabash, dead man ako sa kanila. Kasi hindi nila alam yung batas ng UAE eh. Yeah, true. Being a full-time content creator, ano yung pinaka-challenging na part para sa'yo? Gumawa ng content, syempre. Mag-isip ng content araw-araw. Tapos, sa paggagawa mo ng content, hindi mo, lalo sa ibang content ko, may masasaktan, may mga ayaw sa'yo. Correct. May mga mambabash sa'yo. Lalo sa akin, yung mga minsan, kailangan kong basahin 5 times kasi minsan UAE rules eh. Yes. UAE rules eh. Kailangan kong basahin ng or else kulong ako. Totoo or yan. else uwi ako ng Pinas. Ganun eh. Kunyari, yung mga gano'n. Kasi may mga Filipino kasi, bakit ako nagpunta doon? Kasi may mga Filipinos na hindi nila alam. Kasi aminin man natin at hindi, dito sa UAE at sa buong Middle East at sa buong mundo na may OFW, yung iba is, tawag ito, sila ay, hindi nakapag-aral. Correct. Na ano lang sila, na recruit lang. Yes. Ibig sabihin, hindi na alam yung batas. So, sabi ko, paano, yun nga, isa pala kong ginagawa, paano ako makakatulong sa kapwa ko OFW nang hindi ako nagbibigay ng pera? Kasi wala naman ako noon. Magkakaroon pa lang. Siyempre, manifesting yan eh. Manifesting sabi yan. So yun, binibigay ko yung mga knowledge, nagbabasa ako, nag-aaral ako talaga ng sarili ko, binabasa ko lahat. Kasi kailangan nila yun eh. Totoo yun. Kasi actually, maganda yung ginagawa mo. Kasi yung ibang mga kagaya, sabi mo, ibang mga Filipino dito, hindi alam nila yung batas pagdating sa social media dito. Actually, marami na tayong mga Filipino, sad to say, na nakulong, tapos na pauwi, ganyan. So may mga kilala din ako personally, kinukwento nila sa akin na nakulong sila, ganito sila. Iyak minsan, iyak na sila sasabihin nila sa'yo, uy, salamat, tatawagan kita, tapos iiyak na. Ang pinaka-challenge kasi doon, kung papaano mo siya, kasi yung iba, naglalabas sila ng video, kung papanoorin mo ng buo, walang masama. Pero yung nagre-re-upload, kinakat-kat. Kaya parang ang mangyayari sa'yo, lalabas na masama. And then, makakarating sa authority, iimbestigahan ka na. Yun nga ako, di ba? Kwento kanina. Yun na, ako na 24 oras ako. Sige nga, kwento mo nga yung 24 oras, kahit konti lang. Kasi, that time kasi, pumuputok yun sa immigration. Okay. Mga ganyan. Kasi meron akong kaibigan din dito na, basta nagkaroon na ng problema sa, sa batas ng Pilipinas. Kasi, pwede naman padaliin, bakit pinahihirapan yung mga Pilipino. Para lang sa akin yung na to. Bakit merong mga sistema tayo na pwede naman padaliin, pero pinahihirapan ng mga Filipino. Yes, especially OFW. Yes, yung tipong ang hirap-hirap na nga nasa ibang bansa. Correct. Uuwi ka na lang, ang dami pang requirements. Hindi naman sa although kailangan naman yun ng mga Filipino para nang sa ganun, kung may mangyari mang masama, is alam nila kung saan ka kakontakin, alam nila kung saan ka na Pero yung nandyan na nga yung mga kailangan, meron kasing mga nagpa-power trip eh. Hindi man lahat siya Hindi naman natin nilalahat eh. Yes, pero madadamay ka eh. Yeah. Kasi kung merong isa dyan na kalawang sa mo, madadamay kayong lahat eh. Ganyan ang nangyayari. Tapos, hanggang sa sinabi ko na madali lang maghanap ng work dito sa UAE. Kasi nga, sa UAE law, kahit naka-tourist visa ka, you are allowed to find work here. Yes, pwede na siya. Kasi, pwede nilang i-turn yung visa mo into working visa. Correct. And akala ng mga taga sa Pilipinas, naghihikayat ako ng mga tao sa Pilipinas na mag-tourist dito. Bago mag-tourist dito. Kasi putol yung video eh. Ayun, kasi exactly. Siya,
reply video lang siya. Ang unang Okay. video ko is, sabi ko, gusto mo pumunta ng Dubai, ganito, ganyan. Tutulungan ka namin sa Kiko Travel and Tours, pwede kang mag-tourist dito, ganito, ganyan. And then, complete documents. So, kailangan Yes. naman talaga complete documents. Of course. Di ba? Tapos, ano naman po kailangan na may nag-comment. So, nag-reply ako. Sabi ko, passport. Passport na kailangan mo. Hindi naman pwede porket marami kang pera. Hindi ka na makakapunta rito nang walang passport. Yeah. So, akala ng mga taga-Pilipinas na mga otoridad is passport lang daw ang kailangan para Hindi. lang makapunta dito. Ayun ang akala nila, naghihikayat ako ng mga taong nag-work. Ganun, hindi yun. So, na-interview ka ngayon sa 24 oras? hindi ko nakita kasi nasa spam message siya. Okay. That time kasi nasa Azerbaijan ako sa Baku. Mm. Tapos sabi ko, nagulat ako, nag-chat na sa akin. Kala ko naman meron yung nag-trending na video ko. Yung pala, nakita yung mga pictures ko na nandun. Blurred nga yun. Pero mukhang mukha ko talaga. Makikita mo talaga. Eto, roll VTR. Pasok natin yan. Pasok natin. Ano siya dito? Blurred talaga siya. Sabi ko nga, ba't di nyo pa hindi blurred eh? Bakit nyo pa blurred? Oo, dapat pinakita mo na lang. Correct. 24 oras eh. Oo. Kaso nga, sabi ko, niratratan ko rin kagad yun. Sabi ko, ako pa ang masama. Ako pa nga ako nagbibigay ng mga kaalaman dito. Paano hindi sila mai-scam. Paano yung tamang way para mag-resign. Paano yung tamang gawin pagka minamaltrato ng mga amo. Tapos ako pa ang, ibe 24 oras. Sabi ko gano'n sa kanila. Kasi, nakakaloka lang kasi nga, nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-isip ang mga Pilipino para makaalis ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, let's face the reality, sobrang hirap sa Pilipinas. Correct. Agree. Sobrang hirap sa Pilipinas talaga na hindi halos magkatrabaho ka dahil lang para makakain 3 beses ang araw. Yeah. Pero yung pag-iipon, napaka-imposible mo minsan magawa. Totoo yun. Magkakaroon lang yung mga taong magkapag-ipon kapag maganda yung trabaho mo. Yeah. Paano yung nasa cashier? Umahanap lang yung establishment ng cashier pero kailangan 4-year course. Tapos, Exactly. 'Di ba nakakaloka? Degree holder. Dito elementary graduate pero kahit ano work. Manager. Yes. 'Di ba? Ay ito pa yung manager. Kunyari manager dito. Tapos basta kailangan pa hanapan ng diploma. Bakit dinadala dito yung culture ng Pilipinas dito, 'di ba? Kaya nakakaloka. Siyempre, di ba, elementary graduate, nagkataong gumaling mag-Arabic. Gusto ng mga Arabic owner. Yes. Magaling ka mag-Arabic para ma-handle mo yung Tsaka madiskarte rin no? Oo. Tapos dadali nila dito yung yun ang mahirap talaga. Kaya ang daming mga Pilipino nang gustong lumayas dyan sa totoo lang. Kaya akala nila, at saka that time kasi inaaway ko sila. Okay. Inaaway ko sila tungkol sa mga papeles, gano'n. Siguro, umanap sila ng butas. Yeah. Kaya na 24 oras ka. Yes. Hindi naman kasi hindi ako natatakot hanggang as long as tama yung sinasabi ko. Correct, that's true. At saka true. UAE rules to, hindi naman Philippine rules yung That's sinasabi true. ko na kasi pinapaliwanag ko naman lagi na pag may nagtatanong sa akin kung legal bang maghanap ng trabaho dito sa UAE. Legal sa UAE. Yeah. Pero kung taga Pilipinas ka at sasabihin mo sa immigration na maghanap ka ng work dito, hindi sila illegal. Illegal yon. Yes. Kasi syempre may proseso dapat na dadaanan. Kailangan dumaan ka ng POEA, Yes. kailangan kasi ang gusto ng mga taga POEA, direct hired ka. Kaso nga ayaw naman ng mga taga UAE kadalasan yun Gusto nila nga yung mga nasa tourist na dito Yeah. Kasi magpa-process pa sila doon kung Correct. ano. That's why nagkaroon nga ng consulate dito para ma-process yung contract verification. Correct. Kasi legal dito True. Diba? Oo. Ganda pala ng experience mo pagdating sa mga social media experience. Tapos yun nga, akala nila nagbebenta. Akala nila kung binili ko yung visa ko. Oo. Ganon. Okay. So, inuungkat na nila yung mga mo. Oo, hindi ko naman binibili yung visa ko kasi bigay yun sa akin ng Filipino Institute. Doon ako nag-work sa kanila that time. Ano ka masasabi nyo? Ganon, kasi mag-isa na lang kaya ako doon sa opisina. Dinala ko yung accountant namin tsaka yung HR. Sabi ko, paliwanag nyo na nagkatrabaho ko sa Filipino Institute. Kasi ayaw nilang maniwala kasi nga nagpo-promote ako. Nagpo-promote ako Akala nila yun ang trabaho ko talaga. Yun naman talaga ginagawa ko sa sa Filipino Institute to promote them Oo nga. Akala nila lang ako dito, bumili lang ako ng visa, paliwaw-liwaw lang. Pero you are a licensed content creator. Yes. That's a good thing. As of the moment. Yeah, that's a good Malapit thing. na mag-expire. Congratulations. Well, 5 years from now, saan mo nakikita yung pagiging content creator mo? 5 years from now, alam mo, sa totoo lang kasi, ang buhay ng pagiging content creator, hindi siya unlimited.
Mahilig ako mag-isip ng positive and negative sa buhay ko na kasi wala naman nakakaalam yan eh. Yes. Pwedeng 5 years from now, mag-iba ka na ng hindi, laos na ako. Yeah. 5 years from now. Sikat na sikat naman. Oo. Ganun. Hindi iba-iba eh. Yeah. Iba-iba, kaya lagi ako nag-iisip ng positive, negative. Ang gusto ko talagang mangyari 5 years from now is yung 6 months na lang ako sa Dubai. Okay. Magko-content ako dito para sa mga companies. Tapos 5 months ako sa Philippines. Nice. Gusto ko yun. Tapos meron akong business sa Philippines. Kasi tawag ito, iba pa rin talaga ang feeling pag nasa Pilipinas. Of course, lahat naman tayo mga OFW gusto natin talaga mag-settle sa Pilipinas. Provided na meron tayong pera na gusto nating mahawakan, di ba? Tsaka sa mga tao na mga nandyan, mag-business kayo. Yes, correct. Business is number 1 yan. Dapat yan. Kasi wala masyadong yumayaman sa pagiging empleyado lang. Doon sa mga aspiring content creator or gustong maging content creator dito sa Dubai, ano yung advice na pwede mong ibigay sa kanila? Huwag kayo magiging mayabang. Okay. Kasi maraming ako tulad nito, maraming mga didikit na mga bata pa lang na nagko-content is ako kasi hindi ako madamot sa kaalaman eh. Yeah, sinishare mo. Tinuturo ko lahat. Tapos sinasama ko sila sa mga, kunyari may mga company meeting ako, tapos pinapakita ko sa kanila kung paano yung magbayad. Yeah. Paano yung transaction. Hindi ako madamot kasi parang pinamumukha ko sa kanila. Pagka ginalingan mo, kapag sinipagan mo, may makukuha kang gantong halaga. Correct. Kasi minsan may mga content creators na nabayaran ng, tapos may mga project na minsan kasi lumalaki na yung ulo. Hindi na sila nakikipag-collab, hindi na sila nakikipag sa mga kapwa nila content creators. Ganun ba yung ibig mong sabihin? Hindi parang the way umatake, ganun. Okay. Basta, mararamdaman mo naman nagbabago yung style nila. Mararamdaman mo naman yan pag nakakausap mo na sila. Yes. Kapag malamig na masyado. Nanlalamig na kahit summer. Kasi meron kasi mga content creator na, kunyari, nung sa akin, nakakahiya kayang, kunyari, makita mo yung ibang content creator. Although, kilala mo naman sila, hindi kayo makikipag-approach mo kasi nakakahiya. Diba? Yeah. Hindi ka naman, sino ka ba para approach sa amin, diba? Siyempre, kailangan mahiya ka pa din. Kailangan i-wear mo pa rin yung luma mong sapatos. Yes. Kumbaga, yung luma mong sapatos ang lagi mong babalik-balikan. Kung saan ka nagmula, kung ano ba yung ginawa mo noon, kung paano ba yung ginawa mo. Correct. Yun, wag lang maging mayabang. Basta, kung wag nilang isipin yung kikitain nila, wag nilang isipin yung kung anong matatamasa nilang kasikatan. Isipin nila kung ano ba ang bakit ba ginawa mo yan? Correct. Kasi hobby ko to. Yeah. Ganun. Passion mo, tapos nag-enjoy ka. Oo nga, sabi nga namin dito sa Tibon, paa sa lupa, mata sa langit. Laging ganun yung namin. Kasi mangarap ka ng unlimited. Correct. Dito ka lang. Yes. Stay humble, 'di ba? Ayun, grabe yung mga shinare mo na medyo nakakagulat, lalo na yung na 24 oras ka. Pero ang ganda na exposure din nun sa'yo. Ay, kaya ko sabi ko, bakit blurred you pa? Maganda exposure yon. But anyway, thank you very much, Mira. And saan ka ba nila mapapanood? Invite mo sila. Mapapanood nyo po ako sa aking pong mga social media sa Mira Bulakenya, tsaka Mira Bulakenya Vlogs, at sa akin pong TikTok page na Mira Bulakenya. Ayun, Instagram, Instagram using. same, Meron din. So, ayun, there you have it, guys. Maraming salamat, Mira, sa iyong time na binigay sa amin. And thank you guys for watching and see you on our next episode. Bye!